Sa browser na lang lahat. So makikita nyo naman browser yan guys. So nandiyan na lahat. So eto guys, loading na yung ating iPhone. So hopefully o-open niya yung app natin para makita natin yung preview. Ayun na yung preview ng ating application. So meron tayo sa iOS emulator, meron din sa Android phone. Grabe, nakaka-excite, di ba? Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, gagawa natin ng public review yung bagong Project IDX ni Google, okay? So first of all, ano ba yung Project IDX? Project IDX is a web-based IDE. So ano yung IDE? Para magkaroon tayo ng idea, yung IDE, so kung ikaw ay isang student ng programming, sabi natin IT ka or CS or aspiring programmer, self-taught programmers ka or you are developer, alam natin kung ano yung IDE. Yung IDE yung tinatawag natin na Integrated Development Environment, kung saan ito yung parang mga code editor natin na pwede natin gamitan ng mga frameworks, ng mga libraries, pwede natin gamitan ng mga extensions, and also if you are a mobile application developer, pwede kang gumamit ng mga emulators. Okay guys, sa madaling sabi, ito yung mga code editor natin. So yung Project IDX guys is a web-based IDE. Ibig sabihin, hindi mo siya kailangang i-install, okay? Kagaya ng mga typical na ginagamit natin where kung saan kailangan nating i-download yung mga resources, especially kung gumagamit ka ng mga frameworks. Kailangan mo siyang i-update every now and then. Kailangan mong i-install yung mga resources, yung mga extensions na ginagamit mo. Ang kaibahan guys, kaya ako excited kay Project IDX is kasi siya ay isang web-based IDE. Hindi mo kailangan mag-install na kung ano-ano as long as you have a browser and you have internet connection. Pwede mong gamitin lahat ng ginagamit mo sa workspace na meron ka ngayon, okay? Sabihin na natin guys, kasama na dyan yung code editor. Meron na rin dyang mga frameworks. Installed na din yung mga frameworks and even the extensions just using your browser and your Wi-Fi connection, okay? Kailangan mo lang ng internet. And hindi yan yung talagang nagpapa-excite sa akin. Although it's part of the things why I'm so excited of this. Alam naman natin na web-based IDE is not a new thing, di ba? Alam natin na meron ng mga web-based IDE dyan. Pero Project IDX guys is bagong gawa siya ni Google, kaya excited ako dito. So isa sa mga nagpapa-excite sa akin dito guys is yung emulators, okay? So kung nag-aaral ka ng Flutter guys, may intindihan mo na sobrang hirap magpaandar ng emulators, especially kung hindi high spec yung machine mo. Sabihin natin you're just using a typical na laptop or hindi ganun kataas yung specs ng PC or laptop mo guys, you will have a hard time na magpaandar ng mga emulators kapag ka nag-aaral ka ng Flutter development. Una kong pinag-aralan is Flutter, yung aking laptop, hindi ko siya mapaandar, okay? Kasi sobrang baba ng specs ng laptop ko. Ngayon, ang ibig ko sabihin guys, sa Project IDX guys, yung mga emulators na nagpapalag sa atin, ngayon ay built-in na rin, okay? Built-in na din mismo. Kahit sa browser, pwede mong paandarin yung mga emulators. It's either web preview, Android emulators, or even iOS simulators, okay? So mamaya papakita ko sa inyo yan guys. So all in all guys, there are a lot of advantages if you are using a web-based IDE. So other than guys, yung portability, if ever you're working on a project, tapos hindi mo siya na i-push sa Git repository mo, so nasa labas ka and then gusto mo magtrabaho guys, you cannot do that. Hindi mo siya kayang trabahuin kasi hindi mo dala yung laptop mo. Or sabihin natin, may computer nga dyan, pero hindi mo naman na-push sa Git repository mo yung mga projects mo. So hindi mo rin siya magagawa. Pero kay Project IDX guys, pwede mo nang gawin yung mga projects mo, yung mga source code mo guys, kahit hindi mo dala yung laptop mo or kahit sabihin natin hindi mo na i-push sa Git repository mo yung iyong mga changes. One of the reason nga dyan kasi is web-based siya, okay? Iniwan mo siya na ganyan, babalikan mo rin siya na ganyan just using a browser and an internet connection. So that meaning to say, all the changes that you're going to do will be left doon sa cloud. Lahat ng changes mo, even the frameworks na ginagamit mo will be on cloud. And that is a huge advantage guys in terms of portability. Other than that, yung sinabi ko nga is yung pagdating sa RAM and storage, pati yung mga process guys, dahil nagra-run na lang lahat ng kailangan mo sa isang app which is yung browser, so it will save a lot of memory. And ito guys, yung ikatlo, kagaya nga sinasabi ko, nandyan na rin naka-install yung mga frameworks na ginagamit natin, like yung Flutter, or kung gumagamit ka ng React or Angular, pre-installed na rin siya guys. Hindi mo na siya kailangan i-update ng i-update kasi installed na siya nandyan na siya sa cloud, diba? So pag open mo ng IDE mo, it's already updated. So without further ado guys, tignan na natin yung loob ni Project IDX, okay? So eto guys, as you can see, ito yung interface niya at medyo familiar siya sa atin kasi ang ginamit na code para gawin siya is yung code OSS, okay? And so dito makikita natin yung kanyang logo, tapos yung kanyang welcome node. Ayan, welcome to Project IDX, an experimental web-based development workspace from Google. Tapos basahin natin ng konti yung kanyang welcome guide. Introducing Project IDX. So sa naaalala ko guys, in-announce to around August 2023 and alam ko gumawa ako ng vlog about this pero wala pa akong access nun. So limited lang yung may mga access nito, kagaya na nakalagay kanina, limited preview lang, okay? Get to work quickly wherever you are, kagaya ng sinasabi ko, kahit nasan ka,
ka kahit hindi mo dala yung laptop mo, or pwede mo pa rin siyang i-access as long as dun mo siya ginawa sa Project IDX. Kasi ang kailangan mo lang is device. Kung meron kang any machine dyan, sabihin natin na sa computer shop ka lang, and you have, alam mo yung password mo, syempre, you can just open your account and then yun, ma-access mo na yung mga code mo, source code mo, yung mga changes na ginagawa mo. And also, develop with popular frameworks. Ayan, sinasabi ko kanina, merong mga frameworks na pre-installed. Optimize your apps across platforms. Ito yung pinaka-exciting part kasi meron siyang built-in na emulators. So, this will open a huge door, hindi lang sa mga ibang developers, also dun sa mga interesadong mag-aral, especially ng Flutter. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina guys, isa sa mga nagiging hadlang natin mag-aral is yung specs ng laptop natin, lalo na sa application development. Kasi kailangan natin i-emulate yung app natin para makita natin yung changes. In that case, sobrang taas ng RAM at ng storage na nagagamit natin. So, naglalag din yung ating mga computer or laptop kung hindi naman sobrang taas ng laptop mo, di ba? So, ngayon, no more na yun guys kasi pwede na nating ituloy yung pag-aaral natin ng Flutter kasi meron na siya mga built-in emulators or simulator. And also guys, meron din siyang AI, okay? Si Cody, ayan. So, si Cody, kaya niya mag-code, mag-generate ng code, mag-complete ng code, tsaka mag-translate ng code. So, if ever you need an assistant sa code mo, pwede kang manghingi ng tulong kay Cody. Unfortunately, as of now guys, hindi siya available sa region natin. So, sinubukan ko siya kanina, hindi ko siya ma-access. Unavailable pa siya ngayon sa atin. But hopefully, in the future, magiging available din siya sa atin. Okay. So, balik na tayo ngayon sa ating Project IDX. As you can see guys, ito yung user interface ni Project IDX. Hindi naman siya ganun ka-complicated. Medyo madali lang naman siyang intindihin. So, dito meron nakalagay na new web app. If ever na gusto mong gumawa ng web app, ayan, gawa ka ng web page, yan. Meron na siyang HTML, JS at saka CSS. Pwede ka rin gumamit ng Angular, pwede rin ng React, Next.js, and Vue at saka Svelte. Okay, yung mga nagta-TypeScript. Okay, meron ding JavaScript programming language. Balik tayo. Ngayon naman, eto naman yung sa Flutter. Ayan. So, mag-create ka lang dito ng pangalan ng app. Tapos, good to go ka na, i-create mo na. Tapos, yung ating new blank workspace. So, I think this is like an empty repository. Parang ganun. Kung saan ikaw na yung bahalang mag-inject ng mga files na gagamitin mo. If you are using framework, libraries, or kung ano man yung mga documents na gusto mong i-inject dyan, ikaw na yung bahalang gumawa. Kasi blank workspace nga siya, diba? Tapos, meron tayo, syempre, ito yung mahalaga sa lahat, ang import a repo. If you have existing projects, sabihin natin may mga existing projects, so pwede mo siyang i-import gamit tong import a repo. Python, Go, AI, and more coming soon. Ito guys, open muna natin yung ating my app. So, kasi ginawa ko na siya, pakita ko sa inyo. So, ito guys, ito yung my app natin, yung Flutter. Pag kinlik ko yan, medyo matatagalan pa tayo. Pero ito siya guys. So, makikita niyo yung code niya. And meron na siya ditong mga emulators. Okay. So, meron tayong iOS, meron din tayong Android. Okay? So, dito makikita natin yung live preview. Ayan o, nakita ninyo guys. So, pwede mong i-click na lang yung start iOS. Pero, iwasan ko muna yan kasi naglalag ako. Okay? Kasi hindi ganun kalakas tong laptop ko. So, ayan, meron din tayong Android emulator guys. Ito yung pinakamahalagang part para sa akin, diba? Although, alam ko naman na pwede kang magpagana ng emulators using yung mga smartphones mo. Okay? Ang gagawin mo lang is kukuha ka ng USB wire, i-connect mo sa laptop mo or desktop mo, tapos i-configure mo yung sa IP. But that will take a lot of configurations. Also, isa yun sa mga paraan para maiwasan natin yung sobrang take up ng RAM. Dito mo pwedeng paandarin yung mga changes mo. But kung bet mo naman na dito talaga paandarin, meron din guys, okay? Pwede rin siya dito sa Project IDX. Pero hindi mo na kailangan na i-connect pa sa USB or whatsoever kasi nasa web lang to, diba? So, ang gagawin mo is click mo lang yung share button, ayan. Tapos makikita kang QR code dito. And then, scanin mo lang yan. Pag scan mo, may lalabas na link. And then, pag in-open mo yan, mag-open yung browser mo sa phone. And then, makikita mo na yung live preview ng changes nun sa application mo, which is very helpful, guys. Okay? So, ayan. Meron din yan sa iOS. If you want, start na nga natin. But this will take a while. And nag-install na rin siya ng SDK. So, alam niyo guys, kapag gumagamit tayo ng mga installed na mga software para mag-run tayo ng Flutter applications. So, kailangan natin paandarin yung Android Studio natin together with our code editor para mapagana natin yung emulator. So, dito sa browser na lang lahat. So, makikita nyo naman, browser yan guys. So, nandiyan na lahat. SDK, naka-install na rin yung Flutter framework natin. Nandiyan na din. So, tatrabahuin mo na lang. So, ito guys, loading na yung ating iPhone. So, ayan, downloading app. So, hopefully, o-open niya yung app natin para makita natin yung preview. So, ayan, nakita niyo? Ayan na yung preview ng ating application. So, meron tayo sa iOS emulator. Meron din sa Android phone. Grabe, nakaka-excite, diba? And also, meron din siyang web preview. So, dati, ang ginagamit ko web preview para makaiwas ako sa sobrang lag. Although, minsan ginagamit ko yung phone. Kaso, medyo matrabaho siya. Hindi ko na siya madalas nagagawa. So, rumirekta ako sa web. Ginagamit ko yung web as emulator. Okay, pag nag-open kasi tayo ng mga Android emulators, guys, dun na nagsisimula yung sobrang lag. So, subukan natin, guys, palitan yung color ng app bar natin. Palabasin natin yung color
picker. Sabihin natin, di ba purple yan, gawin nating red. Okay? Meron siyang auto-save features, guys. Hindi mo na kailangan i-save. So, ayan, nag-red na siya agad, di ba? So, guys, as you can see, yung ating web review is naging color red na rin. Tapos, tignan natin kung magkiklik siya. Ayan. So, nakita niyo responsive naman siya so far. Yung Android natin, same thing din. Okay? Ngayon, punta tayo sa ating iOS kanina. Kailangan natin siyang i-rebuild, guys. Okay? Every time na meron tayong changes. So, response din naman siya dito. Kailangan natin siyang i-rebuild. Rebuild natin siya, pero babalik na naman tayo. So, skip na natin yan, guys. Okay? So, gusto ko lang ipakita sa inyo na kapag gusto mo mag-Flutter development, guys, you can use Project IDX. Everything on it, okay? Yung framework nandyan na, also yung emulators, Android, iOS, web. Ikaw nang bahala kung anong gusto mo, diba? Napakalaking tulong yan, guys. Okay? So, ito naman tayo ngayon. Kung nakikita ninyo, may iOS tayo dito, pero hindi iOS yung gagamitin natin. Although, pwede naman natin gamitin yung iOS. Sige, X natin tong ating iOS dito. Yung Flutter natin. Leave natin yan. So, dito tayo ngayon. Ito naman, guys, ito yung blank project natin kung saan meron ng kasamang HTML, JS at saka CSS. So, as you can see, meron dalawa dito. Okay, makikita ninyo yung web at saka yung iOS natin. Okay, so start natin yung iOS para makita natin yung preview. So, kumbaga, kung alam niyo yung mobile first, lalo na sa web development, ginagamit natin yung mobile first. So, ito, magagamit ninyo to, guys, sa mobile first. So, pwede mo ring i-run dito yung Android. Click mo lang yung Project IDX, tapos yung command. Sa command, makikita mo na dyan, yan, Android preview. Okay, pero hindi na natin i-open pa kasi baka mag-hang na tayo dito. Hindi kasi mababa lang yung specs ng laptop ko. Okay, pero so far, guys, responsive siya kung gumagana. Okay, yan. Lalagay ako, sabihin natin H1. So, lagay tayo dito. Doji Creates. Start natin, tignan natin. Yun, Doji Creates. Nakita nyo naman, guys. So, dito, guys, sinubukan ko rin kanina. Yung kanyang mga extensions is parang naka-obtain galing dito sa website na to. So, tignan natin. Ito yung source niya na extensions. Ngayon, kung mag-open tayo ng extension, sabihin natin yung live server. Although, pinalitan ko na yung auto-save niya. Meron siyang auto-save na settings. Naka-auto-save na siya. Diba? Ang delay na nilagay ko is 1000 ms. So, dapat mag-auto-save yan. So, dito ang galing, no? Pwede ka rin mag-install ng live server dito, guys. Subukan natin i-install yung live server. So, ang mangyayari niyan ganito. Pag naka-live server ka, tapos in-open mo sa live server yung code mo, itong HTML mo. Kunyari, in-open mo sa live server. Ayan, lumabas siya, diba? Ang mangyayari, naka-auto-save siya. Okay? Ibig sabihin nun, pagka binago mo dito, Doji, kunyari nilagay mo dito, Doji, tatlong Doji. Yan. Automatic, magre-reload na siya agad or magpe-preview na siya agad dito. Ayan, Doji, diba? Hindi ko na kailangan Control S. So, meron siyang ganyan features auto-save. So, yun yung default, naka-auto-save siya. Sa iba, pwedeng helpful yun, pero sa iba naman, medyo distract. Kasi laging magbiblink ka. Especially if you are working already on CSS, magbiblink yung screen mo. So, depende rin sa preference mo as a developer kung ano yung gusto mong gawin, diba? Kung gusto mo naka-auto-save o hindi. Punta na tayo ulit sa Project IDX. So, guys, lahat ng ito, code editor, extension, nakita nyo naman maraming extensions dyan. Pwede rin tayong mag-push sa Git. Ayan. So, naka-connect na ako sa GitHub. So, pwede ko siyang i-publish sa GitHub kung gusto ko. Pwede mag-initialize tayo ng repository. So, pwede mo nang i-commit dito. Pwede ka na mag-create ng branch. Pwede ka nang mag-delete ng branch. Lahat na ng Git commands pwede mo nang gawin dito. In short words, pwede ka nang connect sa GitHub. Pwede ka na mag-push ng mga projects mo. So, yan yung pwede natin gawin, guys, kay Project IDX. So, excited na kayo, guys. Ilalagay ko yung link sa baba para pwede kayong mag-join sa waitlist. So, hopefully, hindi natin alam kung kailan siya i-release. Baka magkaroon din kayo ng access o kaya public review. So, maganda mag-join na kayo sa waitlist nila. If ever gusto mong gamitin yung Project IDX kasi makakatulong to, guys. Lalo na dun sa mga hindi ganun kataas yung specs ng laptop kagaya sa akin, guys. It will save a lot of RAM and storage. Okay, guys, let me know what are your thoughts and comments. So, ano yung mga comment ninyo about this Project IDX? What are your thoughts? So, you can share that on the comment box. Isa sa mga tanong nila dito is magiging free ba yan? Hanggang kailan yung magiging free or magkakaroon ba ng time na magkakaroon siya ng bayad or mga ganon? Yung mga ganong bagay, hindi ko pa siya alam. So, wala pa ako nakitang announcement na ganon. So, again, I'm not saying na pag pumunta ka sa Project IDX, ma-access mo na siya agad, guys. As of now, pinipili lang nila yung mabibigyan nila ng access. Pag in-open mo siya gamit yung ibang account mo, actually, in-open ko siya gamit yung iba kong Gmail, ay wala pa rin akong access, okay? Luckily lang talaga itong specific account na to, guys, ginagamit ko sa YouTube is nagkaroon ako ng access. Okay, that's it for this video, guys. I hope you learned something and I know you are excited about this Project IDX. So if you want to join the waitlist, andyan yung link sa description sa baba. Please don't forget to like the video and subscribe and see you on my next upload.